Hello guys, kumusta kayong lahat? So pagpasensyahan nyo na medyo natagalan yung vlog natin, no? Kasi nitong nakaraan mula March, April, May, June, July ay nag-aasikaso kami, no? Kasi sa wakas ay nakabili kami at nagpa-renovate kasi kami ng bahay. So nakakatuwa yung gulong ng buhay, no? Kasi 6 years ago, kasi natayo yung the printing shop ng June ng 2020, no? Pero July, naalala ko noon ay kailangan namin umalis doon sa previous na bahay namin. Akala ko na dream house ko na. Ganun talagang buhay. Hindi masaya ako makapilit ang bahay ka. Bye-bye. Nice day. So, ang taas nun. 3 palapag yon, kaso dumating bigla yung pandemic. Kaya yun, nagkalugi-lugi yung negosyo. Kaya yun, naiwan na namin yun. Ang laki-laki na nabayad ko doon. Kaso, yun nga, wala na akong pambayad kaya kailangan ko umalis doon. So fast forward 6 years, so nakabili nga ulit kami ng bagong bahay. At ito na talaga guys yung masasabi ko na dream house. Kasi ito guys, tuwang-tuwa ako sa bahay na ito, no? Kasi nga ito yung bahay na talagang pinag-isipan, pinagplanuhan, no? Kasi unang-una meron siyang architect. So lahat ng nandoon sa bahay na yon ay talagang idea naming dalawang mag-asawa na sinabi namin doon sa architect na ito yung gusto naming mangyari. Kaya yun guys yung nangyari doon sa bahay na yon. So lahat doon planado mula sa kwarto, living room, lahat ng saksakan sa pader, no? Lahat yun plano, tas lahat ng ilaw, planado. Tuwang-tuwa nga ako doon sa ilaw na yun, no? Kasi sanay ako sa ilaw sa isang bahay na isang piraso lang yung ilaw. Alam niyo yun, yung isang ilaw, tas nasa gitna lang yun ng bahay, tas sakop na nun yung buong bahay nyo. So doon guys, napakarami naming ilaw. Siguro mga sa living room pa lang, ilaw namin mga 8 na. Na-amaze ako kapag nakikita ko lagi na ganito pala kaganda kapag maraming ilaw. Kasi nga guys, di ako sanay sa ganong klase ng bahay, no? Meron siyang garden, tapos meron siyang kubo. Hindi ko akalain guys na ganito kabilis kami mga kaahon, no? Mula sa pag-alis namin doon sa sinasabi nga namin na dream house hanggang sa nakabili nga ulit kami ng bagong bahay. So lahat yan guys is katas ng printing. So sigurado may magre-react na naman dyan, sir. Paano maging katas ang printing yan? Hindi naman ganun kalaki ang income sa printing. Nagsimula naman talaga yan sa The Printing Shop. Diba sabi ko nga sa inyo, June ng 2020, tinayo ko yung The Printing Shop. Tapos mula noon, nag-print kami hanggang sa nag-innovate kami na nag-innovate. Nagbenta na rin kami, naging supplier na rin kami ng printer. Tapos syempre guys, nakaipon at yung naipon namin guys, yun nga yung pinambili namin ng bahay. Kung nagpiprinting ka ngayon, kailangan mo mag-innovate. So paano innovation, no? Kailangan laging may bago sa ginagawa mo. Kasi dati nakapasok ako sa isang networking, no? Tapos meron kaming paniniwala doon na isang coach, no? Ang sabi namin doon, if you always do what you always done and expect different result, that's called insanity. So kung ano yung ginagawa mo ngayong araw na to at yun yung nakukuha mo ngayong araw na to, no? So paulit-ulit lang yan. So kailangan mo guys mag-innovate kasi pag nag-innovate ka guys, no, makakakuha ka guys ng mas mataas pa sa nakukuha mo ngayon. So ganoon rin guys sa printing business, so kung ano lagi mong ginagawa ngayon o lagi mong piniprint ngayon at yun yung nakukuha mo na resulta, bukas guys, ganyan pa rin yung resulta na makukuha mo, no? So kailangan guys, nag-i-innovate ka. So speaking of innovation guys, no, isa sa mga ginawa natin na innovation is nag-print tayo ng mahabang printing. So gumamit tayo guys, yung una syempre sticker paper, yung mahabang sticker paper, and gumamit rin tayo guys nito ng mahabang sublimation na paper. Kaya nakagawa tayo guys ng bagong klase ng printing, no? So mahabang printing guys yung nagawa natin. So ngayon naman guys, ang gagawin natin is mahabang photo printing. So meron tayong mahabang photo paper dito, pero ang tawag dito guys is lustre paper. So pinadala sa atin ito, ang size nito guys is 8 inches. Tapos yung haba niya ay 30 meters. So kung follower ka guys ng channel ko, no, so tinuro ko na sa iyo guys kung paano ba mag-print sa mahabang papel. So ganoon rin guys yung gagawin natin dito, no, magpi-print tayo sa mahabang papel na kamukha nga nito. No, so walang limit guys ang print na pwede mong gawin kahit na guys L121 lang yung ginagamit mo, or yung gagamitin ko nga ngayon guys is yung Epson na L8050. So ang issue lang talaga guys sa photo printing ay medyo mahirap humanap ng papel na compatible sa pigment ink. At syempre sa kuyi na brand ng ink, which is yun yung ginagamit namin, no? Kasi guys marami na kami na try na mga photo paper at syempre mga sticker paper. Kaso ang problema doon ay usually hindi maganda yung print niya. Either na patay yung kulay niya o sobrang pula ng kanyang printout. Kaya nga guys, may mga item kami na binibenta dito which is proven and tested na pwedeng-pwede nga sila guys sa pigment ink
at syempre sa Kuina Ink. So ito guys, medyo matagal nang pinadala sa amin to, pero ngayon lang namin siya na demo no, kasi nga tinesting rin namin to. Kaya mapapansin nyo, yung 30 meters ko ay kaunti na lang no, kasi marami na akong na-print. Nag-testing talaga ako dito kung compatible ba siya dun sa printer at syempre dun sa ink na ginagamit ko. So sa mga hindi pa guys nakakaalam kung paano ba mag-print sa mahabang papel, so ganito lang siya guys, simple. Syempre i-open mo muna yung file mo. Dito sa MS Paint ko siya i-open. So makikita nyo na mahaba yung ipiprint ko kasi ito yung prenup namin dati. So gagawin mo guys, no, click mo lang yung file, then click mo lang tong print. Tapos sa print, syempre piliin mo lang yung printer mo. Ang pipiliin ko is Epson na L8050. Tapos preferences. Tapos syempre sa document size, ang pipiliin ko dito ay user defined. Tapos ilalagay lang natin dito syempre yung size ng papel na gusto natin, no? So ilalagay ko lang siya sa inches. Tapos ang size ng papel natin is 8 inches. Tapos yung paper height niya naman gagawin ko siyang 22. Tapos okay ko lang siya. Tapos syempre pipiliin ko yung paper type. Ang pipiliin ko dito Epson Matte. Tapos sa quality syempre ilalagay ko siya sa high. Then punta lang tayo na more options. Then dito sa color correction, click ko lang yung custom. Tapos advance. Tapos pipiliin ko guys is yung photo enhance. Tapos dito sa scene correction, ang ilalagay ko dito is people kasi nga tao yung ipiprint natin. Then, ilalagyan ko ng check to guys itong digital camera correction. Then, click ko lang tong okay. Tapos, okay ko lang ulit. Tapos, i-print na natin siya. So, mapapansin nyo guys, wala ako masyadong ginalaw sa mga settings. So, i-print ko na guys lahat ng dapat natin i-print. Tapos mamaya guys, papakita ko sa inyo yung magiging resulta ng pag-print natin dito sa papel na pinadala nga sa atin. So guys, actually, no, bago talaga tayo padala ng papel na to, no, naghahanap talaga ako ng book and magazine cover. No, kasi pag may nagpupunta dito sa shop, nagtatanong sila kung ano bang papel yung ginagamit doon sa mga magazine nga and syempre sa mga book. So saktong-sakto guys na ito nga yung napadala sa atin ng papel. No? Pwede mo siyang gamitin sa book cover, sa magazine cover, sa event banner, sa birthday banner, or any occasion. Pwede rin siya guys sa signages, sa broadcast, sa promotional poster, photo printing, displays, wall coats, bulletin, tapos sa mga school needs. Pwede rin to guys. Sinabi ko nga kanina yung mga tar papel, no? So imbis na gumamit ka ng papel na pinagdikit-dikit, so pwede guys ito na yung gamitin mo. Then syempre pwede siya sa standee. Lalo na kung meron kang A3 na printer. Grabe, ang ganda nito, no? Pero yung ginamit nga natin guys is L8050 kaya A4 printer lang siya guys. Then syempre pwede rin siya guys sa panoramic photos o yung mahabang picture. So ito guys, pakita ko sa inyo yung mga ginawa namin dito. So ito yung anak ko nung nag-aral siya ng taekwondo. O di ba ang haba ng print niya? Tapos ang maganda dito guys, no, kapag gumagamit ka na Epson na L121 lang, tapos tinalis mo yung tip niya, 'di ba? Usually yan nagre-rainbow sa ilalim. Ang ginagawa natin dito is nagdudugtong system tayo. Pero dito guys, maganda dito, pwede mo siyang sobrahan ng konti para hindi na siya guys mag-rainbow yun sa ilalim. O di ba ang cool? Ito naman ang haba ng print. Grabe to, matutuwa siya nito. So ang ganda niya kasi na halimbawa ito lang yung background, tapos ito lang yung tao. So ito lang guys yung print mo. Kasi minsan kasi masyadong malaki yung print niya, no? So maraming nasasayang na space. So kapag ganito guys yung print mo, o di ba na-highlight guys yung background na gusto mo ipakita at syempre yung subject mo. Ito naman yung picture namin sa Disneyland. So kulang na lang dito guys is ipa-frame ko, no? Kasi meron naman mga nagko-customize ng frame na ganito siya kahaba. So na-highlight guys yung Disneyland Castle at kami lang. So walang tapon na space dito. Sumali siya sa declamation. So siya si Isaac Newton. Walang wasted na space. Yung iba naman kasi, kapag ganito lang, putol lang siya. So ganito lang siya pag ginawa mo siyang A4. So ito lang yung na-highlight sa kanya. Yan, ganyan lang siya. Pero ito tingnan nyo hanggang paa. Kitang-kita mo siya. So bukod dun guys, pwede ka rin gumawa nga ng mga wall decor. So katulad nito, watercolor painting yan. O di ba ang ganda niya oh. So pwede mo ito ipa-frame. Then ito yung sinasabi ko naman kanina na panoramic. So kung ayaw mo ng patayo, ito naman pahiga. No? So ito naman yung prenup naming mag-asawa mga 11 years ago. So bukod nga guys na na-highlight kami, na-highlight rin guys yung background namin. So ito pa guys yung iba nating sample. No? So ito rin is para rin siyang watercolor painting. So hindi mo guys makikita lahat yan kung gagamitin mo lang dito is A4 size. So ito guys again in size ito is 8 inches tapos 24 inches. So hindi lang guys 2 feet yan, no? Pwede mong habaan yan kung gaano mo gustong kahaba. Nagpagawa kami ng bahay, no? So mahilig kasi kami talaga guys sa mga quotes na nilalagay namin sa mga pader, no? So ito yung mga sample ng mga quotes na ginawa namin. Tingnan nyo, itim na itim siya. Oh. So, every empty bottle is filled with great stories. Ganda, di ba? O, ang haba. Oh. So, kapag pinrint mo to sa A4, kalahati lang ng A4 yan. So, pangit siyang tingnan. Pero kapag pinrint mo sa ganito, guys, ang ganda niya. So, ito rin, happiness is homemade. Kung ayaw mo ng patayo, ito naman is pahiga. So, ito naman, kung teacher ka, so pwede ka maglagay ng ganito sa school nyo.
Teacher helping little minds grow. Kaya naniniwala ako dapat teacher ang isa sa pinakamalaking sahod eh. Kasi sila guys yung mga humuhubog ng mga magiging professional balang araw, no? So sana taasan yung sahod ng mga teacher. Teach them, love them, watch them grow. Siyempre, pag may anak ka, no, akala mo dati yung baby lang yan. Yung hindi pa makalakad, lumagapang-gapang lang. Sa gugulat ka ngayon, marunong siya magbasa, marunong na magsulat, no? Siyempre dahil sa teacher yan. Kasi kung ako lang yung magtuturo sa anak ko, naku, hindi ko alam kung paano ko gagawin yun. Kaya bilib na bilib talaga ako sa mga teacher eh. So ito naman ay mga banner. Halimbawa, merong sale sa inyo. Para malaki guys, kitang-kita talaga sa tapat ng store nyo. Ito, super sale up to 80% off. Shop now. O, kung maliit lang yan, o di ba? Pangit. Pero ito guys, mahaba siya. Naalala nyo guys, sa mga bulletin board ng mga school, di ba? Nakalagay ito eh. Ganyan yan, no? Tapos ang haba-haba niya, tapos putol-putol siya, tapos pinagdidikit-dikit lang nila ng Scotch tape. Old school na yon, mag-innovate na kayo. So pag nag-innovate ka guys, ganito. Mahaba dapat, tapos wala siyang putol. So mas maganda siyang tingnan guys, at syempre mas formal siyang tingnan. And ito naman, kung may birthday sa inyo, o para kitang-kita, happy birthday, malaki. Kasi kung ganito lang ulit kaliit yan, o corny, ang liit. Hindi masyadong pinaghandaan, pero pag ganito, happy birthday! Ang laki niya talaga. Then meron rin tayong mga pan-display. Ayun o, nabibili-bili nyo to sa SM eh. So gawin nyo, mag-print na lang kayo ng ganito. Personalize nyo pa kung ano pa yung gusto nyo na malagay dun sa print. Yun yung mailalagay nyo dito, tapos ipa-frame nyo na lang siya. Lalo yung mga panoramic view na ganyan, no? Oh, paano mo mapiprint yan na ganito lang kaliit? So pag ganito kaliit yan, pangit yan, no? Kasi nga panoramic siya, so dapat mahaba siya. No, sa Venice Canal nga to, kasi may ganito kaming photo frame na mahaba. Yung ano ito, yung tatluhan. So ito, pinag-isa lang natin, no? Tapos ito naman sa Japan. O, di ba ang ganda no, mga panoramic na mga print? So yung katulad ng sinasabi ko kanina, no, naghahanap ako ng pwede dun sa Kuina ink and syempre sa pigment ink, no. So ito guys, sobrang ganda nito. Hindi ako nagjo-joke at hindi rin naman ako bayad sa vlog na to, no. Actually, hindi nga ako nagbebenta nito. So kung ano nakikita mo sa monitor at natimpla mo naman siya ng maayos, halos pareho sila. So ito rin, ganda. Ganda ng print niya, no? Tingnan nyo. O, ganyan talaga yung kulay namin nung nag-prenup. Pati yung kulay ng mga flowers. So hindi siya maputla, hindi rin siya masyadong mapula. Kasi ganyan yung ibang photo paper na tinetesting namin eh. Either na maputla o mapula. So ito guys, perfect yung pagkakagawa sa kanya. So ito rin guys, gusto mong gumawa ng magazine or book cover na sinabi ko nga sa inyo kanina na ito yung dahilan kung bakit naghahanap ako ng ganitong klase ng papel. So gagawa kasi dapat ako ng book ng anak ko na mula na nag-aaral siya, mula nung kinder hanggang ngayong grade 4. Yan, so ito yung magiging cover niya. Yan o, may grade 1 story. Yan, para balang araw, maaalala niya yung mga naging teacher niya, yung mga naging kaklase niya. Kaya nga guys, naghahanap ako ng ganitong klase ng papel. So, isa pa nga guys sa dahilan kung bakit kailangan ko ng ganong klase ng print. Dahil nga dun sa bago naming bahay, no, maglalagay ako dun ng parang mga photo album na kamukha nito. Tapos, isa pa sa ilalagay ko dun ay magazine style ng travels namin. Kahit pa paano guys, na mahilig kami mag-travel. No? So, syempre, napuntahan na namin yung Palawan, yung Cebu, yung Bohol, nung nakaraan lang, Baguio, Ilocos, tapos out of the country, yung Hong Kong, napuntahan na rin namin yun. No? So, sana marami pa kayong maging travel kasi yun na lang talaga yung goal namin sa buhay is yung makapag-travel na lang, no? Kasi halos lahat naman ay nakuha na rin namin, no? Yung pag-travel na lang talaga sa ibang bansa, no? So, isa sa mga pangarap kong puntahan, syempre, yung Egypt. Kasi pangarap kong makita yung Pyramid of Giza. Kasi nga, yun yung nagdudugtong sa atin, no? Mula nung mga sinaunang tao, tapos sa mga bagong tao ngayon, isa yung kasi yun sa mga nakatayo na lang, no? So, isa sa mga pangarap kong mapuntahan. So, yun nga ang bala ko na gumawa ng magazine style ng mga travel, no? So, ganito dapat yun, eh. Yan, ganyan yun. O, di ba? Ang cool. So, ang gagawin ko na pang cover dito, itong luster paper nga na ginamit natin dito sa vlog na to, no? So, ito yung gagamitin ko na pang cover dito sa magazine style namin. So, huwag kayong mag-alala guys, no? Sa mga next vlog natin, ituturo ko sa inyo guys kung paano ba guys ginagawa yung magazine. So guys, ito yung comparison ko ng printout namin dun sa nakikita natin sa monitor, no? Kaso hindi kasi mabigyan ng hustisya ng camera yung nakikita talaga ng mata ko. Kasi dito sa camera ay medyo madilaw siya. Pero sa actual talaga guys ay kulay puti naman siya. Pero sa actual guys, no, makikita natin dito na halos magkamukha guys yung printout natin. At syempre, yung nakikita natin doon sa monitor. So bukod nga guys sa mahabang papel, meron rin silang isa pang ino-offer. Ito naman yung kanilang mga 4R na print. So very compatible rin talaga siya guys sa pigment. Tingnan nyo yung picture, oh. Ganyan na ganyan yung kulay namin, ang ganda niya. So ito guys yung isa sa klase ng photo paper. Hindi siya masyadong compatible sa pigment ink. Yan makikita nyo. Ang putla ng kulay ko. O di ba? Color pink ako.
Pero dito, yun, kulay tao talaga ako dito. So maganda yung papel talaga nila, sa totoo lang. Family picture namin. Ganda. So ganito guys yung nasa screen. Ito para sa mga lumang pictures. Yan yung wife ko ito, nung bata pa siya. Diba? Lumang picture, pero nung pinrint natin sa kanya, gumanda siya. So hindi siya guys maputla, hindi rin siya masyadong mapula. Saktong-sakto guys yung print niya. Nakakatuwa yung print niya. So buo niya dun guys sa mahabang papel na ino-offer nila. No? So meron rin silang ganito, mga 4R. And kung A3 printer naman guys yung printer mo, no? So meron rin silang ino-offer na ganun. So maraming salamat rin sa Print and Roll. So sila yung nagpadala ng papel na to at pasensya na at medyo natagalan yung pagde-demo o nga nung inyong mga pinadala sa amin ng mga item, no? Kasi nga nagpagawa talaga ako ng bahay na sobrang tagal. So yung pinagawa ko nga na bahay na yon, matatawag ko guys na katas ng printing yun, no? Kasi nagsimula yun sa printing hanggang sa nag-innovate kami. So ito guys, maganda tong innovation sa inyong printing business. So kung nag-offer ka na ngayon ng photo printing, so guys, try mo rin mag-offer na mga mahabang printing na ganito. At maganda nga yan guys, kung nag-avail ka sa amin ng packages, no? Kasi usually ang printer na binibenta namin, ang ink yan is guys is pigment. So ito guys ay isa sa mga magandang papel para sa pigment ink. So magandang innovation at dagdag ito guys dyan sa printing business nyo. So yung pinadala sa atin ng papel guys is 260 GSM to. So saktong-sakto to guys sa L8050, kasi ang L8050 guys kaya niya mag-print up to 300 GSM. So kung nag-avail ka naman sa amin guys ng L121, ng L5290, L3210, L3250, no? So hindi niyan kaya guys ang 260 GSM. So maganda niyan guys, no? Hanapin mo sa kanila yung mga papel na 200 GSM lang. Pero kapag guys L8050, no, wala kang magiging issue sa kapal ng papel, no? Kasi up to 300 GSM ay kayang-kaya niya. So guys, kung gusto mo mag-avail ng printer o mga packages para makapagsimula ka rin ng printing business mo, so yung L8050, L121, L3210, L5290, at syempre mga packages nga, no? Gusto mo mag-photo printing, gusto mo mag-sticker printing, gusto mo mag-print ng damit, gusto mo mag-print ng mga baso, yung mga nasa likod ko, no? So kung gusto mo guys magsimula ng yung printing business, ngayon ang pinakatamang oras kasi August na. Kasi next month is Burr months na. Kasi kapag ka Burr months guys, malapit na yung December. So alam niyo naman kapag ka December, punong-puno ng giveaway, syempre punong-puno ng regalo ang Pilipinas. So isa sa mga magagandang regalo talaga nila is mga imprenta katulad ng baso, ng damit. Pwede nating isama to, itong photo printing na mahaba. So kung gusto mo guys mag-start nga ng yung printing business, no? So hanapin mo lang kami sa FB, The Printing Shack, at sabihin mo lang guys, para itong video na to para bigyan ka ng discount. So syempre, kung nagustuhan mo naman tong video na to, huwag mo nang kakalimutan mag-subscribe dito sa channel ko, like mo na rin tong video na to, at i-turn on mo na rin notification bell para like updated sa mga vlog ko about sa printing. So yun lang, maraming salamat ulit sa inyong lahat. See you on my next video, and bye! The Printing Shop, ayos na